ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga bagay na dumarating sa buhay natin na gaya ng apoy, saglit lang na magliliyab, pero mag-iiwan naman po ito ng init na hindi makakalimutan. Mga ala-alang babaguhin ang tingin natin sa magulong mundo. Ikaw, kabarangay, ano ang isang bagay na nagpapainit sa iyong buhay ngayon? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Wala na po akong ibang mapagkwentuhan ng story ko kaya naisipan ko mag-send po ng sulat sa inyo. Para may share ang isang moment sa buhay ko na forever kong i-cherish. Ako po si Anika, 28 years old at 3 years ago ay nakatanggap ako ng isang balita na bumago sa buhay ko. Dati po akong empleyado ng isang broadcasting company. Napilitan akong tumigil sa trabaho kong yon matapos akong dapuan ng isang sakit. Meron po akong systematic lupus na na-diagnose noong 25 years old ako. Para po sa hindi pamilyar sa sakit ko, ang lupus ay isang autoimmune disease kung saan ay immune system ko mismo ang umaatake sa malulusog na cells at organs ko. Dahil dito ay prone ako sa pananakit ng dibdib, rashes at ilang internal problems. Simula nung nagkaroon ako ng sakit ay bumaligtad na ang mundo ko. Ang dating masaya at puno ng pangarap kong buhay, Papa Dudut, ay nabalot ng kadiliman. Na-depress ako at nawalan ako ng kumpiyansa sa sarili. Lagi na lamang akong nakakulong noon sa bahay dahil natatakot ako na baka ma-trigger ang sakit ko. Ang apartment namin kung saan kami lang dalawa ng mama kong si Mariel ang magkasama ang nagsilbi ko ng mundo. Naging sensitive ang katawan ko sa maraming bagay. Tuwing natitrigger ang sakit ko ay nagkakaroon ako ng rashes sa balat at mukha. Sumasakit din ang kasukasuan ko at lagi akong pagod at hirap huminga. Sa mga moments na yon, Papa Dudut, ay para akong nawawala sa katinuan. Sa madaling sabi, impyerno po para sa akin ang sakit ko, Papa Dudut. Isa itong sumpa na hindi gugustuhing maranasan ng sino man. O anak, ininom mo na ba yung gamot mo? Opo, ma. Tapos na po. Patingin nga ng rashes mo. Medyo mo okay naman na siya. Lagyan mo pa rin ng cream para mas mabilis gumaling. Opo, lalagyan ko mamaya. Medyo masakit pa po ang katawan ko ngayon eh. Hirap pa po akong bumangon. Ako na lang maglalagay. Nasaan ba yung cream mo? Nandyan po sa may bedside table. Amin na, lalagyan kita ng cream. Nilalagnat ka pa rin ba? Medyo bumaba na po, sinat na lang. Ano na naman ba kasing ginawa mo? Bakit na-trigger na naman yung sintomas ng sakit mo? Hindi ko nga po alam. Di na nga ako lumalabas eh. Nandito na lang ako lagi sa kwarto. Hindi ka naman ba stressed? Ma, simula po nung nagkasakit ako, hindi na nawala yung stress sa katawan ko. O baka naman kinulang ka sa tulog? Baka yun na nga po ang rason. Bantayan mo yung katawan mo, anak. Hindi ka na katulad ng dati na okay lang magpuyat o di kaya malipasan ng gutom. Hindi ka na sinusunod ng katawan mo. Dapat ikaw na ang sumunod sa katawan mo ngayon. Ang hirap po eh. May times na parang ang lakas-lakas ko tapos bigla akong titirahin ng sintomas ko. Ang dami kong gustong gawin pero simula nung nagkasakit ako, wala na akong ibang magawa kundi magtago. Hindi ko nga alam kung anong gusto ng katawan ko ngayon eh. Maya-maya,
bigla na lang ako nagkakaroon ng sintomas kahit nakahiga lang naman ako. Nakakapagod, ma. Malalampasan mo rin to. Paano? Wala naman pong lunas sa sakit na to. Wala pang lunas. Pero marami ako nababasang kwento ng mga lupus patient online na nakakabalik pa rin sa dati nilang buhay. Maayos lang na gamutan at pagbabago ng lifestyle yung kailangan mo. Mas mabuti na lang yatang mamatay kaysa makaranas ng ganitong klaseng sakit eh. Huwag mo namang sabihin yan, anak. Normal lang na maging malungkot, na magalit. Pero kahit na gaano kahirap yung pinagdadaanan mo, huwag ka namang sumuko. Nandito naman ako na aalalay sa'yo eh. Pero yun na nga po sana yung ayokong mangyari. Simula pagkabata, inaalagaan niyo na ako. Pati ba naman ngayong matanda na ako? Feeling ko tuloy, wala na akong ibang dulot dito kundi maging alagain lang. Walang magulang ang mag-iisip ng ganyan sa anak nila. Kung pwede nga lang sana forever kita nga alagaan sa abot ng makakaya ko eh. Mas gugustuhin ko pa yon. Hanggang dito na lang ba talaga ako? Ayoko mamuhay ng ganito, ma. Ang bata ko pa para malimitahan ng ganito. Marami pa akong gustong tuparin sa buhay. At matutupad mo yung mga bagay na yon. Hindi ibig sabihin na porke masakit ka ng ganito katapusan na. Simula pa lang to, kaya kailangan mong bumangon para makapagsimula ka uli. Pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng buhay na to. Hindi ko pa nga tanggap na ganito na yung kapalaran ko eh. Hindi mo naman kailangang magmadali. Darating ka rin sa puntong matatanggap mo rin ang lahat. Sa ngayon, mag-focus ka muna sa problema. Kilalanin mo uli ang katawan mo para hindi pa balik-balik yung mga sintomas. Babalik ka rin sa dati. Maniwala ka sa akin. Sana nga, mahanap ko pa rin ang sarili ko pagkatapos ng lahat ng nangyari. Yan, ganyan dapat. Huwag kang mawala ng pag-asa. Walang mangyayari kung mananatili kang malungkot. Alam mo, kapag gumaling na yung sintomas mo, maganda siguro kapag maghanap ka ng mapapagkaabalahan. Tulad naman ng ano po? Bagong hobby. Mag-aral ka ng Nihongo. Di ba gusto mo magpunta ng Japan? Pag-aralan mo na yung lengguwahe nila ngayon. Parang hindi na po mangyayari yan eh. Kung ayaw mo, maghanap ka ng madaling trabaho online para may ginagawa ka. Sikat ngayon yung ano bang tawag doon? Yung virtual assistant ba yon? Subukan mo kaya yon. Basta kahit ano na pwede mong pagkabisihan para malibang lang yung utak mo. Sige po, susubukan ko po. O siya, mauna na ako. Magpahinga ka na dyan. Sige po, ma. Salamat. Good night. Good night din po. Papa Dudu, totoo naman ang mga sinabi sa akin ni Mama. Kung mananatili akong malungkot, forever akong magiging malungkot. Wala akong ibang choice kundi tanggapin na lamang ang katotohanan at simulan ulit ang bagong buhay ko kasama ang mga adjustment nito. Nung gumaling ang mga sintomas ko ay naghanap ako ng mapagkakaabalahan dahil marunong naman ako sa English at nag-apply ako bilang online tutor para hindi naman ako maging palamunin na lamang sa bahay. Doon ay sinimulan ko na ang pagtanggap sa bago kong kapalaran. Mahirap man ay sinubukan kong mabuhay ulit kahit na limitado na lamang ang bawat galaw ko. Sa mga sumunod na taon ay wala akong ibang ginawa kundi ang matulog, kumain at umarap lamang sa computer para magtrabaho. Hanggat maaari ayaw ko nang lumabas ng bahay dahil sa takot na matrigger ulit ang sintomas ng sakit ko. Sobrang sensitive kasi ng katawan ko, Papa Dudut. At maraming bagay ang nakakapag-trigger sa sakit ko. Katulad na lamang ng araw. Bawal akong maarawan dahil nagkaka-rashes ako. Bawal din akong malipasan ng gutom o mapuyat. Bawal ma-stress. Bawal din akong makihalubilo sa mga tao dahil madali lamang akong dapuan ng sakit. Bawal nga rin po kaming magkaroon ng aso sa bahay. Kailangan ko ring umiwas sa mga pagkain na makolesterol. Mataas ang sodium, matatamis, at pati red meat ay kailangan kong iwasan.
Lahat ng adjustment na yon ay sinunod ko kaya simula noon ay yun na po ang naging bagong buhay ko. 2 taon ang kinailangan ko para masanay sa bago kong routine. Kahit na sobrang bored na ako sa apartment noon ay wala akong ibang magawa kundi ang libangin na lamang ang sarili ko. Hanggang sa isang araw, ang boring kong buhay ay nakulayan sa pagdating ng bago naming kapitbahay, Papa Dudut. Nasaan ka? O anak, bakit? Nandito ako sa kusina. Ano yon? Saan galing yung ingay na yun? Yung alin? Yung malakas na tugtog kanina. Kakatigil lang niya ngayon. Sa kapitbahay yon. Sila yung nagpapatugtog. Bakit? Ang aga-aga, ba't naman ang lakas agad ng music nila? Daig pa nilang pa-concert Sakit sa ulo. Nagising ka ba nila? Opo, abot ba naman sa kwarto yung tunog? Ano bang meron sa kabila? Bakit nagpapa-music sila ng ganito kaaga? Wala man lang silang konsiderasyon Di ba napag-usapan na natin yung tungkol sa noon na bawal mag-ingay from 10 to 6? Ibang kapitbahay yung nagpapatugtog. Sa kabila yon. Yung bago. Bago? Teka, may tenant na po dyan sa may bakanting apartment? Oo, meron na. Ngayong araw sila lilipat kaya medyo nagpapatugtog sila. Para daw ganahan silang magbuhat ng gamit. Magbubuhat na nga lang ng gamit, mga abala pa ng kapitbahay. First day pa lang, red flag na yun Mukhang magkakaroon tayo ngayon ng kapitbahay na sakit sa ulo Oh, relax ka lang. Ang init naman agad ng ulo mo Pagbigyan mo na sila, excited yung magkapatid Magkapatid yung bagong tenant? Oo, nakipagkwentuhan ako sa kanila kanina habang nagkakape ako. Lo, talagang sumismis pa po kayo? Nakakahiya, nangaabala pa kayo sa paglipat nila ng gamit. Na-curious lang naman ako. At saka mabait naman yung magkapatid. Base sa taste of music nila, hulaan ko. Mga lalaki sila, no? Oo! Ang galing Paano mo nahulaan yon? Metal rock ba naman yung pinapatugtog? Sakit sa tenga. Pero alam mo, nak, nakakalungkot yung kwento ng magkapatid. Wala na raw silang magulang. Pareho na raw silang ulila. Namatay yung nanay niya sa kanser, tapos atake sa puso naman yung kinamatay nung tatay. Ganun kalalim yung pinag-usapan nyo? Grabe ma, ilang oras kayo nagkwentuhan? Hindi, makwento lang talaga yung isa. Galing daw sila ng Paranaque tapos lumipat sila nung nalipat ng kumpanya yung kuya niya. Ano namang trabaho nila? Yung kuya sa call center nagtatrabaho. Tapos yung nakababatang kapatid naman, physical therapist. Siya yung malayo yung binabiyahe kasi sa Paranaque yung ospital na pinagtatrabahuhan niya. Bakit naman kasi ang layo ng nilipatan nilang lugar? Malapit naman yung trabaho ng kuya niya dito Kaya nga sila lumipat. Nag-giveaway na lang yung bunso since siya yung may sasakyan. Yung kuya niya kasi takot daw mag-drive kaya lagi nagko-commute. Kaya lumipat sila sa malapit sa workplace niya. Mukhang mas maabilidad yung bunso Siya yung nagpapatugtog no? Parang. Kasi siya yung nagtanong kung masyado bang malakas yung music nila Kako, okay lang. Kasalanan niyo naman po pala kaya malakas music nila Hayaan mo na, ngayon lang naman to. Baka sabihin nila pangit tayo kabanding kapag binawalan agad natin sila sa unang araw nila. Ay hindi, sila talaga yung pangit kabanding. Aga-aga, lakas magpatugtog. Huwag kang mag-alala. Kapag nangyari uli yun, ako na mismo kakausap sa kanila para hindi maabala yung pagtulog mo. Mabuti nga tumigil na sila Tapos na siguro sila magbuhat ng gamit nila. Konti lang naman yata yung gamit nila. Kapag lalaki kasi walang masyadong gamit. Ref lang yata yung nakita ko, kama tsaka washing machine. Chismosa ng taon talaga kayo ma. Lahat ng detalye alam na alam. Baka pati love life nila na chika mo rin. Ay oo, yung kuya may fiancé na nagtatrabaho sa US. Tapos yung bunso naman, single. Ikaw talaga ma. Mag-apply kaya kayong reporter sa 24 oras. Bagay kayo doon kasi wala kang pinalalampas.
Ikaw talaga. Hala, sige, kumain na nga tayo para makainom ka na ng gamot mo. Lalabas pa ako mamaya para mag-grocery. May gusto ka bang ipabili? Wala naman po. Yung face mask na lang siguro kasi paubos na rin yun. Tsaka alcohol na rin. Okay, sige. Papadudot, mabait na mag-asawa ang dating tumutuloy sa apartment na inuupahan ng mga bagong dating na tenant. Tahimik ang buhay namin noon dahil nagkakaintindihan kaming lahat na magkakapit-bahay sa floor namin. Aware din sila sa estado ko kaya tuwing may nagkakasakit sa kanila ay lagi silang nagsusuot ng face mask para hindi ako mahawahan. Noong nagkaroon ng pandemic at nawala ng trabaho ang mag-asawa ay lumipat sila ng tirahan at pansamantalang umuwi sa probinsya. Simula noon ay bakante na ang apartment na yon hanggang sa nagkaroon na nga ito ng bagong tenant at yon ay ang magkakapatid na lalaki. Never kong nakita ang mukha ng magkakapatid na yon dahil hindi naman ako lumalabas. Tanging si mama lamang ang nagkukwento sa akin tungkol sa buhay nila para mapag-usapan kami. To be fair naman ay never naman silang naging pasaway at nagpatugtog ng malakas since then. Siguro ay nakausap na sila ni mama tungkol doon. Pero ganun pa man, pangit nang naging first impression ko sa kanila dahil sa ginawa nila noong unang araw silang lumipat. Ang pinakaayoko pa naman ay yung mga taong walang konsiderasyon sa mga tao sa paligid nila. Sensitive ako sa mga malalakas na tunog kahit pa noong wala pa akong sakit. Kaya medyo nag-iwan yon ng bad impression sa akin. Ganon pa man ay hindi ko naman sila masyadong ginudge. Dahil sa mga sumunod na linggo ay naging tahimik naman sila. May pagkakataon nga noon na nag-aabot pa sila ng pagkain sa amin dahil nagkaroon sila ng party sa apartment nila. Kaso si mama lang ang kumain noon dahil bawal sa akin yung pagkain na ibinigay nila, Papa Dudut. Hindi rin naman po nagtagal ang masamang tingin ko sa magkakapatid. Lalo na noong nasimulan ko nang makilalang bunsong kapatid na hindi ko akalain na magkakaroon ng malaking parte ng aking buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dahil sensitive sa init ng araw ang balat ko ay saka na lamang ako nakakalabas para magpahangin tuwing gabi. At kapag sinabi kong sa labas, ang ibig sabihin po noon ay hanggang sa balcony lamang ako ng apartment namin. Nasa 6th floor kami, Papa Dudut, kaya magandang tumambay doon tuwing gabi dahil yun lang ang time na pwede akong lumabas para panoorin ang busy na buhay ng mga taong nasa labas. Doon po ako karaniwang nagmumuni-muni at binabalikan ang mga masasayang ala-ala ko noon na hindi ko na maranasan pa in the future. Pero ang nightly routine ko na pagtambay sa balcony ay nasira dahil sa bago naming kapitbahay. May isang time kasi na habang nasa balcony ako ay may lumabas din na lalaki sa katabing balcony para manigarilyo. Agad-agad akong pumasok sa loob para hindi ko malanghap ang usok noon. Bawal po kasi ako makalanghap ng anumang klase ng usok dahil natitrigger ang sintomas ng sakit ko. Sobrang inis ako noon dahil kada lumalabas ako ng gabi ay sakto ring lumalabas sa balcony nila yung lalaki. Sa dami naman kasi ng pwedeng maging kapitbahay ay yung smoker pa ang napunta sa amin. May isang gabi noon, Papa Dudut, bago ako lumabas para magpahangin ay sumili pa ako sa katabing balcony namin. Walang ilaw doon. Ibig sabihin ay walang tao. Na-excite ako dahil finally ay magkakaroon na rin ako ng time para sa sarili ko. Paborito ko kasing pinapanood yung buwan at mga bituin sa langit dahil nakakakalma sila. Para bang sila ang karamay ko sa pinagdadaanan ko. Nakaka-clear ng utak kapag nakatingala lamang ako sa langit at dinadamdam ang malamig na simoy ng hangin. Lumabas ako ng balcony at pumwesto sa favorite spot ko pero wala pa man ding 1 minute ay napatalon ako mula sa kinakaupuan ko ng biglang isang boses ang narinig ko mula sa kabilang balcony, Papa Dudut.
Hi, magandang Uy, gabi. May tao ba dyan? Ay, sorry. Nagulat ba kita? Nasaan ka? Hindi kita makita. Wait lang. Bubuksan ko yung ilaw. Ayan, kita na ba? May tao pala. Nagulat naman ako. Anong ginagawa mo dyan sa dilim? Wala naman. Tumatambay lang. Okay, tambay well. Papasok na ako sa loob. Sandali lang. Papasok ka na? Kalalabas mo pa lang ah. May sinilip lang ako. Hindi nga. Kasi napapansin ko, parang lagi mo akong iniiwasan. Iniiwasan? Hindi kita iniiwasan. Oo kaya, tuwing lumalabas ako, lagi kang pumapasok. Inaabangan pa man din kita kasi gusto kita makausap. Bakit mo naman ako gusto makausap? Wala, gusto ko lang makilala yung anak ni Tita Mariel. Matagal na akong curious sa'yo eh. Bakit naman? Kailangan ba may rason? Hindi ba dapat magkakakilala tayong mga magkakapitbahay? Kilala mo naman na si Mama, okay na yun. Sige, papasok na ako. Magandang gabi sa'yo. Sandali. Ano palang pangalan mo? Anika, Ako naman si Sevi. So Anika, ba't naman lagi kang nagmamadaling umalis tuwing lumalabas ako? Mahihain ka ba? hindi ako mahiyain. Ayaw mo sa akin? Hindi naman ako nangangain ng tao eh. Mabait ako. Hindi naman kasi ikaw yung iniiwasan ko. Eh ano? Yung bisyo mo. Bawal sa akin makalanghap ng usok ng sigarilyo. Bakit? Sensitive ba ilong mo sa mga matatapang na amoy? Nakwento naman siguro sa'yo ni Mama yung sakit ko, diba? Nabanggit niya na may sakit ka, pero hindi niya sinabi kung ano yung sakit mo. Ano ba sakit mo? May lupus ako. Lupus? Hindi ba sakit sa balat yun? Hindi yun sakit sa balat. Autoimmune disease yun na mas malalim pa kaysa sa pagkasira lang ng balat. Pero parang ang kinis naman ng balat mo. Makinis lang yan tingnan kapag malayo, pero sa malapitan, makikita mo yung bakas ng mga rashes na pinagdaanan ko. So nagkaka-rashes ka kapag nakakaamoy ka ng usok ng sigarilyo? Isa yun sa mga trigger. Okay, sorry, hindi ko alam. Hindi na ako magyoyosi dito, promise. Okay lang naman. Hindi mo naman kailangan mag-adjust para sa akin. Ako na lang yung mag-a-adjust. Hindi. Ako dapat yung tumigil na sa pagsindi. Siguro sign na rin to para itigil ko na tong bisyo kong to. Ako pa talaga yung ginawa mong sign? Dahil sakitin ako, ganon? Hindi naman yun yung gusto kong palabasin. Hindi ko kailangan ng awa ng ibang tao, kaya kung… Wow, saglit lang. Hindi yun yung minimin ko. Okay, sige, wait lang ah. Ganito, mag-start over na lang ulit tayo. Hi, ako si Sevi. Pwede bang pasama na lang muna rito kahit saglit lang? Promise, hindi ako magsisindi para hindi masira yung gabi mo. Pero kung ayaw mo nang may kasama, ako na lang yung aalis. Okay, sige. Dito na lang muna ako. Ayan. Salamat ah. Malungkot yung mag-isa lang eh. Gusto ko yung may kausap ako. Eh yung kuya mo, bakit hindi siya yung kausapin mo? Nasa trabaho yon. Ikaw, wala ka bang trabaho? Meron, pero mamayang umaga pa yon. Di pa ako makatulog eh. Ikaw, baka may work ka. Meron, pero bukas pa yun ng hapon. Nagtututor ako ng English sa mga bata online. Wow! So spokening dollars ka pala? Hindi naman. Marunong lang talaga ako sa English. Foreigner ba yung mga tinuturuan mo? Oo, usually mga bata from Korea. Wow! Maiba tayo. Ilang taon ka nang may lupus? Na-diagnose ako ng 25 years old ako. Ilang taon ka na ba ngayon? 27. So 2 years ago lang? Oo, ganun na nga. Bago pa lang tong sakit ko. Ikaw naman, ilang taong ka na? 30 na ako. Talaga? Oo, hindi ba halata? Laging sinasabi sa akin yan eh. Mukha raw akong bata compared sa age ko. Totoo naman, young looking ka. Ay, kinilig naman ako doon. Ikaw rin naman, maganda ka. Alam mo, gusto ko pa sana magstay dito kaso medyo paggabi na rin eh. Mauna na ako sa'yo ah. Aalis ka na? Kailangan ko pang uminom ng gamot. Ganun ba? O sige, good night. Papadudot average height lamang si Sevi. Malayo siya sa ini-imagine kong itsura na medyo may angst na rakista ang datingan. Nagbase lamang kasi ako noon sa taste niya sa music. Lagi kong naririnig na nagpapatugtog siya ng metal rock kaya ganon ang na-imagine kong itsura niya. Pero sa totoo lang ay good looking si Sevi at bilugan ang mukha niya, chubby cheeks at mabungis-ngis. May kaunting pagkakahawig siya kay Michael Sager ng PBB. Bukod sa magandang itsura, maganda rin naman ang personality nito. Bibo siya at madali lang siyang kausap dahil charismatic siya.
kapag nakikipagkwentuhan. Simula noong nalaman niya ang sakit ko ay mas naging maingat na si Sevi. Nagsusuot na rin siya ng face mask kapag kinakausap ako dahil ayaw niyang mahawaan niya ako ng virus, lalo na sa ospital siya nagtatrabaho. Ang first impression ko sa kanya noon ay inconsiderate. Pero agad na napalitan yon. Protective siya at caring. Dahil na rin siguro sa trabaho niya bilang physical therapist. Hindi rin po siya judgmental. Akala ko nga ay lalayuan na niya ako once na nalaman niya na may lupus ako. May stigma kasi sa mga tulad namin na akala ng mga tao kapag may lupus ay nakakahawa na ito. Hindi nakakahawa ang lupus, Papa Dudut. Wala pang malinaw na rason kung papaano ito nakukuha. Maaring genetics ito o di kaya'y dahil sa mga environmental triggers. Simula nung naging close kami ni Sevi ay palagi na niya akong sinasamahan sa balcony para may kakwentuhan ako. Gabi-gabi siyang nagkukwento sa akin kung paano ang naging araw niya sa trabaho na siyang gustong gusto ko dahil matagal na akong hindi nakakalabas ng bahay. Minsan, nagsasabihan din kami ng mga sikreto at personal issues sa buhay. Mas nakilala ko po si Sevi. Isang gabi nung sa wakas ay nag-open up na siya sa akin tungkol sa kanyang personal na buhay, Papa Dudut. Ang calming ng ganitong oras, no? Parang ang tahimik ng mundo, walang noise pollution. Tahimik pero malungkot. Malungkot? Bakit naman? Yung mga ganitong oras kasi, ito yung time na mapapaisip ka talaga tungkol sa buhay eh. Daming realizations, maraming regrets, maraming what ifs. Talaga? Ako kasi, ito yung time na nagiging thankful ako. Na despite everything, nandito ako, humihinga pa rin. Sa ganitong oras ko na-appreciate yung small things. Makes sense naman. Tsaka gantong oras ka lang din kasi nakakalabas ng walang problema. Totoo. Pero ikaw, bakit mo naman nasabi na malungkot para sa'yo yung ganitong oras? Hindi ko alam. Dati malungkot talaga kasi mag-isa lang ako. Pero ngayon na lagi na kitang nakakasama dito sa ganitong oras, nabawasan na yung lungkot na nararamdaman ko. Naalala mo pa ba nung una tayong nagkausap? Yung nakaupo ka mag-isa sa dilim? Oo naman. Isa yun sa mga sad moments ko. Mga ganong oras, lalo na kapag mag-isa ako, para nagkakaroon ako ng existential crisis. Napapatanong ako sa sarili ko, ano na bang nagawa ko sa buhay? 30 na ako pero pakiramdam ko, wala pa ako nararating. Yung mga batchmates ko, ang saya-saya ng buhay nila. Abot na nila yung mga pangarap nila, samantalang ako, mag-isa pa rin. Di sigurado kung satisfied na ba sa buhay o kung ano. Gets kita. May mga moment din ako na ganyan. Lalo na sa akin, mas malala existential crisis ko. Ano na lang ambag ko sa buhay ngayon? Paano ko pa magagawa yung mga pangarap ko? Masyado pa akong bata para maging limited lang yung kayang gawin sa buhay. Bakit? Ano pa ba yung pangarap mo sa buhay na gusto mong abutin? Marami eh. Actually, may bucket list ako dyan eh. Os? Ano-ano naman yung nasa bucket list mo? Siyempre, una yung ikasal at magkaroon ng sariling pamilya. Maganda ka naman eh. For sure mangyayari pa rin yan. Pangalawa, gusto kong makapunta sa Japan. Gusto kong makita yung sikat na cherry blossom trees nila. Yan ang medyo mahirap. Alam ko, kaya nga nakakalungkot eh. Kasi baka hanggang pangarap na lang na makakita ako ng cherry blossom sa totoong buhay. Ano pa? Ano pa yung mga nasa bucket list mo? Yung iba, mga simpleng bagay na lang tulad ng prom night. Prom night? Oo, never pa ako naka-attend ng prom. Kapag nanonood ako ng pelikula, naiinggit ako sa mga prom scenes kasi parang ang sarap ng feeling na may kasayaw ka tapos sweet at nakakakilig pa yung music. Wala ba kayong JS prom noon? Meron naman pero hindi ako naka-attend. Bakit naman? Nagkasakit ako. Talaga palang sakitin ka na kahit noon pa. Oo, parang naging foreshadowing na nga yun na ganito pala magiging buhay ko ngayon. Huwag kang mawalan ng pag-asa. 27 ka pa lang naman eh. Marami ka pang chance para magawa yung nasa bucket list mo.
Pareho lang kayo ng sinasabi ni Mama. Ang hirap kaya umasa. Okay na yung tanggapin ko na lang na hanggang dito na lang ako. Don't lose hope, sabi nga nila. Kasi sa totoo lang, may pag-asa ka pa naman talaga eh. Hindi ba may sikat na singer na may lupus din tulad mo? Yung sa ibang bansa? Oo, pareho kami ng sakit. O di ba? Pero siya nakakalabas pa rin naman. May social life pa rin siya. Naisasabuhay pa rin niya yung gusto niyang buhay. Nagko-concert pa nga ata siya eh. Siyempre mayaman yun. Marami siyang pera na pambayad sa mga treatment niya. Nagte-therapy siya kaya ganun. Tapos ikukumpara mo ko sa kanya na online shooter lang. Okay, may point naman. Pero yun pa rin ang masasabi ko. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Balang araw magagawa mo rin yung mga bagay na gusto mo. Magtiwala ka sa akin. Sa ngayon, hindi na yan yung major problem ko. Ang problema ko at the moment ay kung papaano ko makakayanan tong sakit na to. Huwag kang mag-alala. Andito naman ako na magiging sandalan mo kung sakali. Sasamahan kita sa pagharap ng sakit mo. Salamat. Actually, malaking tulong na tong ginagawa mo eh. At least may bagong tao akong nakakausap maliban sa mama ko. Iba pa rin kasi talaga yung feeling na kausap mo ng harap-harapan yung tao kaysa magka-video call lang kayo eh. Basta kung kailangan mo na makakausap, isang tawag mo lang sa akin, to the rescue na ako. Salamat. Wala yun. Ikaw pa ba? Papadudot gabi-gabi kapag wala ng araw ay inaabot kami ng ilang oras na nagkwekwentuhan ni Sevi sa may balcony. Kung dati wala akong inaabangan sa bawat araw ko, noong nakilala ko si Sevi ay lagi na akong excited na sumapit ang gabi para makausap ko siya. Kahit papaano ay nagkaroon na ng thrill ang dating boring na buhay ko dahil sa kanya. Akala ko nga po noon ay hindi ko na mararanasan ang ganong klase ng saya. Pero sa tulong ni Sevi ay natuto ulit akong tumawa at magsaya na para bang wala ng bukas. Dahil sa kanya na-enjoy ko ulit ang buhay ko sa kabila ng sakit ko. Nang dahil sa kanya ay natuto ulit akong mangarap at magkaroon ng pag-asa. Sobrang saya ko nga noon. At maging si Mama dahil nakikita na niya ulit akong ngumingiti. Dumating nga sa puntong itinuring na rin niyang parang pangalawang anak si Sevi. Tuwing hapunan ay nagluluto siya ng extra food para sa kanya. Karaniwan kasi ay puro ordered na pagkain na lamang ang kinakain ni Sevi tuwing gabi pagkagaling niya sa trabaho dahil mag-isa lang naman siya madalas. Pagsapit kasi ng gabi ay sa trabaho na kumakain ng kuya niya. Kaya para may kasalo ay sabay kaming kumakain ng hapunan ni Sevi sa may balkonahe. Bilang kapalit ng pagiging mabuti ni Mama kay Sevi ay isang pakulo ang naisip nito para sa akin. Gusto niyang gawin namin ang mga nasa bucket list ko. Nung una ay tinawanan ko lamang yung ideya na yon dahil feeling ko ay hindi namin magagawa ang mga bagay na yon. Pero nagulat ako, Papa Dudut, dahil may itinatagong diskarte rin pala si Sevi, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko ine-expect na kayang-kaya palang gawin ni Sevi ang ilan sa mga nasa bucket list ko. Ang unang ginawa namin ay sabay kaming nakinig ng audiobook ng mga librong gusto kong basahin. Gumawa rin siya ng improvised na projector screen para makapag-movie marathon kami sa mismong balkonahe ng kanya-kanya naming apartment. Isa kasi yon sa mga miss ko nang gawin, ang manood ng sine. Na-excite ako sa mga pakulong ginawa ni Sevi para sa akin noong time na yon. Lagi kong inaabangan kung ano nga ba ang mga nasa bucket list ko ang kaya niyang gawin. Lalong-lalo na yung tungkol sa cherry blossom sa Japan na gustong-gusto kong maranasan. Kung noon ay nagdududa ako sa kakayahan niya, noong time na yun ay tiwala na ako sa kanya na magagawa niya ang mga bagay na nasa bucket list ko. Hanggang sa dumating na nga ang araw na inaabangan ko. Nasa trabaho pa lamang siya noon nung minessage niya akong kailangan ko raw maghanda ng magandang damit dahil lalabas kami. Ang akala ko noon ay sa balcony lamang namin gagawin yon dahil ang definition namin sa labas ay hanggang sa balcony lang.
Pero nagulat ako noong totoong ilalabas pala ako ni Sevi. Hindi ko nga inaasahan na papayag si mama sa ideyang yon ni Sevi dahil super protective ni mama sa akin simula noong nagkasakit ako. Pero katulad ko ay malaki na rin siguro ang tiwala niya kay Sevi kaya pumayag siya sa plano nito. Pagsabit nga po ng alas 8 ng gabi for the first time ay nagpapasok si mama ng tao sa bahay, walang iba kundi si Sevi, Papa Dudut. Anika? Oh, ayan na si Sevi! Anika! Andito na si Sevi. Ready ka na ba dyan? Wait lang po, nagbibihis pa lang po ako. Pakisabi 3 minutes. Okay, sige. Papasukin ko na siya, ha? Hello po Tita Mariel. Magandang gabi po. Magandang gabi rin. Pumasok ka muna. Si Anika po. Nagbibihis pa lang. Alam mo naman yon, ngayon na lang makakalabas kaya pinaghahandaan talaga tong gabing to. Talaga po ba? Oo, kaya antayin mo na siya. Ay, dito ka na muna maupo. Salamat po. Saan ba kasi itong pupuntahan nyo? Malayo ba to? Medyo malayo po eh. Pero wag po kayong mag-alala. Hindi naman po matayo yung pupuntahan namin. Basta siguraduhin mong safe yung pupuntahan nyo, ha? Alam mo naman yung estado ni Anika ngayon, medyo mahina pa immune system niya. Mabilis pa siyang mahawaan ng sakit kaya kailangan yung safety talaga niya ang mauna. Oo naman po tita. Wag po kayong mag-alala. Hindi ko po hayaang mapahamak si Anika. Salamat po pala na pinayagan niyo siyang lumabas. Naku, hindi nga dapat eh. Alam mo bang napakaraming kaibigan ni Anika ang nag-aaya sa kanyang lumabas? Ni isa wala akong pinayagan. Di nga po. Oo, pero dahil ikaw yung nag-invite ngayon sa kanya, marami akong ginawang exceptions para sa'yo. Hindi nga rin dapat kami nagpapapasok ng ibang tao dito eh. Ikaw lang yung pinapasok ko dito sa bahay. Nako, ang special ko naman pala. Special ka talaga sa buhay ng anak ko. At kung sino man ang special sa puso ng anak ko, special na rin siya sa akin. Alam mo bang simula nung na-diagnose siya na may lupus, malimit ko na lang siyang makitang ngumiti? Dati palagi siyang nakatunganga, laging nakapangalumbaba, puro buntong hininga. Ang sakit nun para sa isang ina. Yung makitang lagi na lang umiiyak yung anak mo, naku, hindi ko madedescribe yung sakit. Kahit naman po siguro sinong magulang, ganyan din ang mararamdaman. Pero nung dumating ka, napakalaki ng pinagbago niya. Sobrang energetic na niya ngayon. Ang aliwalas na niyang tingnan kasi masaya na siya. Parang ang wala na siyang sakit sa tuwing nakikita ko siya. Yun ang dahilan kung bakit special ka na rin para sa akin. Kasi malaki ang naitulong mo sa kalagayan ng anak ko. Nakakahiya naman pong marinig yan. Naging totoo lang po ako sa kanya. Sa totoo lang, marami din naman pong nagbago sa akin simula nung nakilala ko si Anika eh. Dahil sa kanya, parang nagkaroon ako ng worth sa buhay. Hindi lang pala ako simpleng lalaki lang na nagtatrabaho para mabuhay, kundi nabubuhay ako dahil may isang tao akong napapasaya. Ikaw yung taong matagal ko nang hinihintay na dumating sa buhay ng anak ko. Nung nagkaroon siya ng lupus, pati mga kaibigan walang magawa eh. Yung mga dating nagpapasaya sa kanya, nawalan ng silbi. Kaya sana kung ano man tong meron kayo ngayon, sana hindi lang to pansamantala. Kasi ayoko na uling makitang malungkot yung anak ko. Gagawin ko po yung best ko para mapanatili yung ngiti sa labi ni Anika. Promise po, wala akong gagawing ikakalungkot niya. Promise mo yan, ha? Opo, hanggat kaya ko siyang pasayahin, pasasayahin ko siya. So ano, ready na ba ang lahat? Aba, at talagang naghanda ang dalaga ko Okay na ba tong suot ko? Hindi ba ako overdressed? Hindi, saktong-sakto yan para sa gagawin natin ngayong gabi. Oh, Sevi, yung ngiti mo abot hanggang tenga Natutuwa lang po ako kasi para ako nakakita ng anghel na bumaba sa lupa. Hoy, tigilan mo nga ako dyan. Amy ka naman. Tara na nga at baka mamaya kung ano pang lumabas dyan sa bibig mo. Sige po tita, mauna na po kami. Mag-iingat kayo, ha? Huwag masyadong magtatagal sa labas.
Uwi din ka agad, Anika, ha? Oy, yung face mask mo. Opo, eto na, isusuot ko na. Bye ma, mauna na kami. O sige na, enjoy kayo. Isang light blue na dress na tinernohan ng silver necklace, yun po ang suot ko ng gabing yon, Papa Dudut. Sa kabilang banda ay naka-semi-casual attire naman po itong si Sevi. Sobrang tikas niya sa suot niyang puting button-down shirt at black pants na kinumpleto ng suot niyang sneakers. Gamit ang motorbike nito ay nag-drive kami patungo sa isang secret spot na ilang araw nang binabanggit sa akin ni Sevi. Habang binabagtas namin ng kalsada ay halos mangilid ang luha ko sa loob ng helmet na suot ko. Na-miss ko kasi ang ganong feeling na malaya, nasa labas at dinadama ang malamig na hangin. Hindi nagtagal ay nakarating din kami sa lugar kung saan ako sosorpresahin ni Sevi. Malayo pa lang ay alam ko na kung anong parte ng bucket list ko ang gusto niyang gawin. Yon ay ang maranasan ng cherry blossoms sa Japan. Wala po kami sa Japan, wala ring cherry blossom sa lugar na pinuntahan namin. Pero bumaba kami sa tapat ng isang puno na tinatawag nilang flame tree. O sa ibang tawag ay caballero tree. Para itong hugis payong na puno kung saan ay nangingibabaw ang magkahalong pula, kulay kahel at dilaw na bulaklak nito. Para itong cherry blossom, kaya yung flame tree na ang naging sarili naming version ng cherry blossom ni Sevi. Sa ilalim ng punong yon ay naglabas si Sevi ng speaker at nagpatugtog siya ng isang love song. Hiningi niya ang kamay ko at nagsayaw kaming dalawa para kaming nasa prom noon at walang pake sa mga dumadaang mga sasakyan sa paligid namin. Papadudod para ako nasa isang magandang panaginip ng gabing yon, isang panaginip kung saan ay ayaw ko nang magising. Pero katulad ng mga panaginip ay kailangan din nating magising kahit gaano pa ito kasaya. Papadudod. Good morning ma. Oh, gising ka na pala. Good morning din. Halika na, kumain na tayo. Wow, sarap ng breakfast today ah. Marami talaga akong niluto para sa'yo. Kakailanganin mo to ngayon. Ayan, kumain ka ng marami. Okay lang po ba kayo ma? Napasobra yata itong binibigay niyo pagkain sa akin ah. Pang isang araw na to eh. Sakto lang yan. Kasi baka mahirapan ka ng kumain mamaya. Ha? Bakit naman? Kumain ka na muna bago ako magkwento. Okay, eto na. Kakain na. Kumain na rin po kayo dyan. So ano pong meron? Ano yung ikukwento nyo? May natanggap akong tawag kaninang umaga. Galing naman kanino? Galing sa kuya ni Sevi. Oh, ano pong sabi? Nag-explain ba siya kung bakit halos isang linggo na silang hindi umuwi ni Sevi sa apartment nila? Oo. May rason pala kung bakit hindi nakakauwi yung kuya niya sa apartment nila nitong nagdaang mga araw. Ano po yung rason? Huwag niyo pong sabihin na lilipat na naman sila ng apartment kasi nabanggit sa akin ni Sevi last time na wala talaga silang permanent address kasi nga palipat-lipat nga raw ng company yung kuya niya. Kung nasaan yung trabaho niya, doon sila. Ay, nalulungkot nga ako eh kasi ano na lang gagawin ko kapag lumipat na naman sila ng bahay? Eh di wala na akong makakausap niyan. Back to my old self na naman ako. Ay, kaya siguro hindi nagre-reply si Sevi sa mga text at chat ko. Nag-promise kasi sa akin yun na hindi na sila lilipat kahit anong mangyari. Dito na raw sila magsistay for good kasi may promise din siya sa'yo. Gets ko na kung bakit niya ako gino-ghost the past few days. Natatakot siguro yun na malaman kung lilipat na naman sila. Hindi mo ba kakayanin kung sakaling lilipat uli sila ng tirahan? Syempre malulungkot ako na mawawalay sa akin si Sevi. Sobrang na-attach na ako sa kanya. Pero sino ba naman ako para pigilan sila? Hindi ko naman siya boyfriend or asawa para pigilan sila sa gusto nilang gawin sa buhay nila.
Ginajoke ko lang naman siya noon na maiinis ako sa kanya kapag bigla na lang niya ako iiwan mag-isa dito. Sabi ko nga sa kanya, kapag naisipan nilang lumipat ng bahay, friendship over na kami. Anak, hindi sila lilipat ng bahay. Ah, hindi? Mabuti po kung ganun. Pero bakit daw ilang araw na silang hindi umuwi sa apartment nila? Hindi rin ako nire-replyan ni Sevi. Alam kong busy siya sa ospital kasi understaff sila at saka nitong nakaraan palagi siyang OT. Pero grabe naman yung wala siyang paramdam until now. Nasa ospital sila kaya hindi sila nakakauwi rito. Hala, bakit po? Na paano yung kuya niya? Hindi yung kuya niya yung na-ospital, kundi si Sevi mismo. Ano? Bakit daw po siya na ospital? Hindi nakaka-reply sa'yo si Sevi kasi 1 linggo na siyang nakaratay sa ospital. Naaksidente raw siya sa motor habang pauwi galing trabaho. Kumusta na daw po siya? Okay na ba siya? Malala ba yung lagay niya? Sandali, tatawagan ko yung kuya niya. Anika, wala na si Sevi. Ano pong ibig niyong sabihin? Wala na. Tumawag sa akin yung kuya niya kanina para ibalitang patay na si Sevi. Hindi hindi totoo yan. Busy lang siya sa trabaho niya kaya hindi siya makapag-reply sa akin. Bumangga raw siya sa isang barrier habang nagdadrive. Nagkaroon siya ng bleeding sa utak kaya nakoma ng ilang araw. Ang sabi ng mga pulis baka nakatulog daw siya sa biyahe. Bakit? Bakit? I'm sorry, nak. Ayaw kong sirain yung araw mo pero kailangan mong malaman yung totoo. Bakit sana ako na lang? Huwag mo namang sabihin yan, anak. Saan ka pupunta? Sa balcony. Baka nasa balcony lang siya nag-aantay. Anak, mataas na yung araw. Hindi ka pwedeng maarawan. Ma, please. Gusto ko siya makita. Hindi totoo to. Hindi siya pwedeng mamatay. Si Sevi yun eh. Bakit? Paano siya mamamatay? Anika. Ang pinakamasakit na klase ng pagmamahal ay yung halos nandyan na. Ngunit nawala bago pa man ito magsimula. Pero nawala man sila sa buhay natin, iniwan naman nila tayong mas matatag at yon ang tunay na klase ng pagmamahal. Mga kabarangay, ang pag-ibig na hindi natuloy ay hindi kabiguan. Sa bawat hakbang natin papunta sa ating pangarap, papadudot, ay bitbit pa rin natin ang masayang alaala. Papadudot mga kabarangay, tanging kumot lang ang umalalay sa akin noong araw na yon. Nakataklob sa akin ng isang kumot na para bang maililigtas ako nito mula sa sakit na nararamdaman ko. Walang oras na hindi tumigil ang pagpatak ng mga luha ko. At may mga pagkakataon na nakakatulugan ko ng pag-iyak pero tuwing bumabalik ako sa kamulatan ay agad na binabalot ng lungkot ang aking puso. Papadudod sa pagkawala po ni Sevi, isang bagay ang napagtanto ko. Masyadong espesyal ang buhay ko para lang magtago ako sa isang sulok at habang buhay nakatatakutan ang sakit ko. Sa unang araw po ng burol ni Sevi, ang ginawa ko ay lumabas ako ng bahay nang walang pakialam kahit matrigger pa ang sintomas ng sakit ko. Kahit magkaroon pa ako ng rashes o manghina ang katawan ko, wala pa rin tatalo sa sakit na nararamdaman ng puso ko sa pagkawala ni Sevi. Kahit masama ang pakiramdam, kahit maraming tao, nanatili ako sa tabi ni Sevi at sa huling araw niya sa mundo. Kahit sa ganung paraan ko na lang siya mapapasalamatan sa mga nagawa niya sa buhay ko. Sa kanyang libing ay ipinangako ko sa kanya na susubukan kong muling tumayo sa sarili kong mga paa para abutin ang pangarap ko at tapusin ang bucket list na sinimulan namin. Papadudot ang kwento namin ni Sevi ay maikukumpara ko sa 3 kulay ng bulaklak ng flame tree.
Hindi kami agad naging magkaibigan, nagsimula kami sa pag-iwasan, parang pula na puno ng inis at pagkakaiba. Pero dumating ang panahon na natutunan naming intindihin ang isa't isa. Ang pula ay naging kahel nung naging matatag ang samahan namin hanggang sa dumating ang kulay na dilaw na siyang araw-araw kong maaalala. Hindi bilang taong nawala kundi bilang ilaw sa mga panahong gusto kong sumuko noong nagdidilim na ang mundo ko. Bago ko po tapusin ang sulat ko ay gusto ko lamang pong mag-iwan ng isang mensahe para kay Sevi, Papa Dudut. Gusto ko pong iparating sa kanya na mahal ko siya kahit na hindi ko na siya muling makikita pa. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento. Papa Dudut, mabuhay po kayo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Anika. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Napakasarap magkaroon ng buo at kumpletong pamilya. Kasi sila ang iyong sandalan sa lahat ng laban at katuwang sa pag-abot ng mga pangarap. Ngunit hindi rin maikakaila na minsan ay sila rin ang nagiging sanhi ng bigat at pasanin sa buhay. Ikaw, kabarangay, paano mo ipaglalaban ang iyong karapatan bilang isang legal na anak? Dear Papa Dudut, ako po si Ira, sobrang pinapangan ko po talaga ang sarili ko para lamang maisulat ko po itong buhay ko na gusto kong i-share sa lahat ng mga kabarangay natin. Fan niyo po ako, Papa Dudut. At kayo po ang kapiling ko tuwing bored po ako at pagod sa buong araw sa trabaho. Mabuti po't available ang podcast ninyo sa Spotify. Kaya po at ang mga istorya ng buhay ng mga listeners ang naging kasama ko. Gusto kong simulan ang kwento ko noong bata pa lamang ako. Pagmulat ko po ng aking mga mata sa mundo ay marangya po ang kinagisnang kong pamumuhay sa probinsya sa Bohol. May malaking bahay po kami at negosyo po ang mga magulang ko na bakery. Kaya marami akong nakakasalamuhang trabahante ng dati naming bakery kasi nakadugtong lamang ang bahay namin sa aming bakery. Ang hindi ko po makakalimutan noong mga panahon na yon ay ang mga away ng parents ko. Parating babae po ang dahilan ng away nila, Papa Dudut. Etong tatay ko kasi ay sobrang babaero. At halos lahat ng babaeng nagtatrabaho sa amin ay hindi niya pinapalampas. Kaya bata pa lamang po ako ay naintindihan ko na ang salitang kabit at malandi. At nagagalit ako sa mga babaeng mga malalandi. Nakita kong umiiyak si nanay at ang galit niya sa ginagawa ni tatay. Nakita ko ang takot niya na baka mawalan kami ng tatay ng kuya ko. Narinig ko rin minsan ang nanay ko na kausap ang lola ko na sobrang bata pa namin para mawala ng tatay. Siyempre, takot din po ako, Papa Dudut. Mahal ko ang tatay ko at parati niya akong nilalambing kasi ako ang bunso. Naalala ko pa nga na tuwing nag-aaway kami ng kuya ko ay ako ang kanyang ipinagtatanggol kasi dapat raw akong intindihin. Kasi mas bata ako kaya inis ang kuya ko sa akin noon, Papa Dudut. Pero ang talagang nakakainis sa buhay namin ay ang mga babaeng malandi. Naalala ko na sinabunutan talaga ni nanay yung kasambahay namin na lumandi sa tatay ko. Matinding away talaga yon. Tapunan ng mga gamit at dito ko po naramdaman, kahit na 8 years old lamang ako noon, na hindi perfect ang aming pamilya. May negosyo man kami, nakakakain kami ng tama at naibibigay sa amin ang gusto naming laruan, ay hindi kami magiging peaceful kasi babaero ang tatay naming si Erwin, Papa Dudut.
sarili nating bahay, ginawa mo kahayop pa na yon! Ah! Hayop ka! Tumigil ka na, Carla! Ikaw ang tumigil! Kailan ka ba titino, Erwin? Hayop ka! Tay! Tay! Tama na po! Hindi ka na nahiya sa mga anak mo. Alam na alam nilang pinaggagawa mo. Maging role model ka naman sa mga anak mo. Eh, itong pambabato mo ng gamit. Role model din ba to? Huwag mo akong baliktarin, Erwin, ha? Kung matino ka lang, kung hindi ka nakikipaglandian dun sa katulong natin, hindi mangyayari to. Hindi ako magkakaganito. Oo na, sige na! Hindi ko na uulitin, tama na! Talaga lang? Ilang beses mo na yung sinabi sa akin. Ilang beses ka nang nangako, pero ano? Wala pa rin. Nauulit lang na nauulit. Tama na sabi, lintek na buhay to! Eh, tumino ka kasi! Tigilan mo ang pambababae mo! Mamalasin talaga tayo nito sa ginagawa mo eh! Kasi konting asenso lang ng negosyo natin, ayan ka na naman sa bisyo mo! Nang bababae ka! Nang bababae ka! Ah! Carla! Ano ba? Nay! Tay! Carla, sabi ko naman sa'yo, walang nangyari. Gagawin mo pa akong sinungaling, ha? Eh, anong ginagawa nyo? Ano yung nakita ko? Eh, ewan ko sa'yo. Hoy! Ah! Erwin, saan ka pupunta? Hahanap ako ng katahimikan. Bumalik ka dito! Erwin, bumalik ka! Nay! I'm sorry, anak. Dapat hindi mo narinig ko nakita ang pag-aaway namin ng tatay mo eh. Hindi mo dapat maranasan to. Nay! Totoo ba talagang naging babae ni tatay yung si Ate Jen? Oo. Siguro pinangakuan ng tatay mo. Binigyan ng pera. Alam naman niya na may pamilya ang tao. Dito siya nagtatrabaho sa atin pero pinatulan niya pa rin ang tatay mo. Parang parati na lang ganito si tatay. Parang naglalaro pa rin ang tatay niyo. Hindi pa rin nagmamature. Paano na tayo, Nay? Baka hindi na uuwi si tatay. Iniwan na niya ba tayo? Hindi ko alam, anak. Nay, ayokong mawala si tatay. Tahan na, anak. Ganito, babantayan ko ang tatay mo. Ikaw rin, bantayan mo ang tatay mo. Ayoko naman na maghiwalay kami. Ayoko mawalan kayo ng tatay. Ako rin, Nay. Ayoko. Pero, bakit ganon si tatay? Hindi ba niya kayo mahal? Kasi naghahanap siya ng iba? Ganon ba yun? Pinakasalan ako ng tatay niyo, kaya mahal niya ako. Sadyang hindi pa lang siya ganun karesponsable at nangyayari mga ganito. Natutukso pa rin siya. Dapat magbago na si tatay para hindi na kayo mag-away. Hindi nang gusto ko mangyari, anak. Na magbago na siya. Na makita niyang hindi lang ako nasasaktan. Pati kayo. Kayo ng kuya mo. Mabuti nandun si kuya kay na lola. Hindi niya nakita tong pag-aaway niyo ni tatay. Kung alam ko lang, sana doon ka na lang din muna sa lola mo para hindi mo makita ang ganito. Basta, promise ko sa'yo, babantayan ko ang tatay mo para hindi siya makagawa ng mali. Ako rin, Nay. Babantayan ko si tatay. Ang anak ko. Mahal na mahal ko kayo. Ayaw kong nasasaktan kayo. Ayaw ko masira ang pamilya natin ang dahilan sa mga babae niyan. Hindi ako papayag. Hindi, anak. Ang sama-sama nila, Nay. Inaaway nila kayo. Gusto nilang kunin si tatay. Pero hindi ako papayag, anak. Magiging buo ang pamilya natin. Hindi papayag si nanay na iwan tayo ng tatay niyo nang dahil lang sa babae. Papa Dudut, hindi umuwi ang tatay ko noong araw na yon at ang malala ay kinuha niya ang kuya ko at sinama niya sa kanya.
Kaya hindi magkanda o gaga si nanay na puntahan si tatay at para magkaayos silang dalawa. Nangako si tatay na magiging matino na at hindi na siya mambababae. Nag-expand ang negosyo namin, meron na rin kaming poultry farm at dahil gusto ni na tatay at nanay na matuto kami ng mga gawain at hindi aasa na lamang sa kanila ay tinuruan nila kaming magtrabaho. Pero yung hindi naman mabibigat at yung mga nai-enjoy pa rin namin ang aming ginagawa. Hanggang sa mag-11 years old ako. At sobrang malaki na ang negosyo ng aming pamilya. Kung anong meron sa mga kaklase ko at meron din ako. Kaya hindi ako naiinggit sa kanila. Ang alam ko ay silang naiinggit sa akin. Pero hindi ko naman pinagmamalaki yon, naging humble naman akong tao dahil sa pangaral ni nanay. Naging normal na rin sa bahay na magkaroon kami ng kasambahay at dumating sa amin si Rowena. Bata pa ito, Papa Dudut. Mabait siya sa akin at naalala ko one day na lumuwa si nanay kasama ang kuya ko para mag-enroll si kuya sa college ay nagkaroon kami ng moment ni Rowena, Papa Dudut. Ayan, kumain ka na. Salamat po, Ate Rowena. Alam kong gustong-gusto mong kumain yan. Pansin ko kasi na pinagbabawalan ka ng nanay mong kumain yan eh. Kasi po, junk food po eh. Eh, masarap naman. Tsaka, wala siya dito. Ano, masarap, di ba? Opo. Like mo na ako? Yes naman po. Kahit bago ka pa lang po, mabait po kayo eh. Tsaka, pretty at sexy. Yes po. Tsaka, salamat po dito ah. Alam mo, ang yaman-yaman ninyo pero simpleng ganito sobrang saya mo na, no? Eh kasi po, mas healthy food po yung gusto ni Mama na kakainin namin. Kaya minsan lang ako nakakatikim nito. Pero hindi naman ako nagre-reklamo eh. Kasi para naman sa kalusugan ko. Ay sus, ang sabihin mo, takot ka lang sa nanay mo. Hindi naman po. Eh di ba, maldita siya? Hindi naman po. Kasi kapag wala naman kaming ginagawang masama, hindi naman niya kami minamalditahan. Tama lang naman po. Talaga ba? Opo, ate. Ay, ang ganda naman ng hikaw mo. Bigay ba yan ng tatay mo? Ang bongga, iba talaga kapag mayaman. Si nanay po ang nagbigay nito. Talaga? Materialistic pa lang nanay mo. Po? Wala. Ira, may itatanong ako ha? Ano po yun, ate? Paano kung maghihiwalay yung nanay at tatay mo? Kanino ka sasama? Ano po? Hindi po sila maghihiwalay, ate. Baka lang naman. Di natin alam. Naku, ayoko. Eh, paano nga kung maghihiwalay talaga sila? Tapos kailangan mong mamili sa kanila. Kay nanay ako sasama. Talaga ba? Ayaw mo sa tatay mo? Ayaw kong iwan kami ni tatay. Hindi maghihiwalay sina nanay at tatay, ate. Binabawi ko yung sinabi ko. Wala akong mapili sa kanila kasi hindi sila maghihiwalay. Si nanay, dumating na siya. Ay, sandali. Akin na muna yung junk food, baka pagalitan pa ako. Tsaka wag mong sabihin sa nanay mo na tinanong kita tungkol dun sa hiwalayan, ha? Sige po, ate. Ay, nakakapagod ang biyahe. Nanay! Namiss mo ba ang nanay? Siyempre naman po. Pati si kuya. Ay, nako. Nagpaiwan na ang kuya mo sa Cebu para masanay siya doon. Kapag magka-college ka na, doon ka rin sa school ng kuya mo. Sandali. Bakit? Parang ang dumi naman ng bahay. Rowena? Ma'am? Rowena, hindi mo ba nilinis to? May iba po kasing inutos si sir eh. Pero lilinisan ko po, ma'am, bago po ang huling araw ko dito sa inyo bukas. Aalis na kayo, Ate Rowena? Oo, Ira. Bakit po?
Gusto po ng magulang ko na magtrabaho ko sa Maynila eh. Totoo ba yun? Opo, ma'am. Sige po, lilinisan ko na po ang bahay. Excuse me po. Sa mura kong kaisipan, Papa Dudut, ay binaliwala ko yung tanong ni Rowena sa akin tungkol sa kung saan ako sasama kung maghiwalay ang mga magulang ko. Pero may laman pala talaga ang katanungan na yon. Matapos siyang umalis sa amin ay naging ibang takbo ng buhay namin. Iniwan na pala kami ni tatay at sumama siya kay Rowena. Sobrang nagulat ako sa mga pangyayari, Papa Dudut. Hindi sila nag-away ni na tatay at nanay at kusa na lamang hindi bumalik si tatay nang magpaalam siya kay nanay na may pupuntahan lang conference para sa lalong ikakaunlad ng negosyo namin. Pero hindi na siya bumalik. Nabalita na lang namin sa mga bulong-bulungan na kasama ni tatay si Rowena. Iniwan na kami ni tatay. Sobrang stress para sa amin ang lahat. Pati si kuya ay sobrang naapektuhan dahil hindi naging maganda ang pag-aaral niya. Apektado kaming lahat sa mga pangyayari. Walang araw at gabi na hindi umiiyak ang nanay ko, Papa Dudut. Nakita ko ang kanyang hinagpis, ang lungkot at galit. Nakonsensya rin ako kasi nag-promise ako sa kanya. Nababantayan ko si tatay pero hindi ko nagawa. Sana pala ay sinabi ko kay nanay yung tanong sa akin ni Rowena. Siguro'y natumbok ni nanay na si Rowena ang bagong babae ni tatay sa loob ng aming tahanan. Walang kamalay-malay si nanay na may sumasalisin na pala kay tatay, Papa Dudut. May isang ahas pala sa paligid at bait-baitan ang pinapakita sa amin pero ang totoo, isa siyang masamang nilalang. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko talaga makalimutan ang araw na iniwan kami ni tatay at sumama siya kay Rowena. Halos walang nagawa si nanay sa kanyang buhay kundi ang umiyak. At dumating ang araw na ang mga pag-iyak niya ay naging takot. Wala rin akong nagawa para pagaanin ang nararamdaman ni nanay dahil pati ako'y nasasaktan din sa ginawa sa amin ni tatay. Kaming lahat, Papa Dudut. Kung nakikita kong umiiyak si nanay, ako naman ay umiiyak na mag-isa. Walang nakakaalam. Unti-unti kong nararamdaman ang panliliit sa aking sarili, lalo na't kaharap ko ang aking mga kaibigan na dati ay wala naman akong insecurity. Dahil maganda ang naging buhay namin pero naiinggit ako, Papa Dudut, na meron silang tatay. Tapos ay wala ako, Papa Dudut. Hindi ko alam kung babalik pa ba si tatay tulad noon. Pero sa pag-iwan na ito ay walang nagaganap na away. Ang nanay ko pa nga ang nag-ayos ng mga gamit ni tatay para dalhin niya sa conference. Pero yun na pala ang araw na iiwan niya kami. Naisip ko kung hindi ba kami mahal ni tatay dahil basta-basta na lamang siyang nagdesisyon ay pagpalit kami sa isang babae na kasama namin dati sa bahay. Hindi talaga ako makapaniwala na broken family na kami. At hindi ako makapaniwala na pati ako ay matatakot sa security ng buhay namin. Lalo na noong dumating ako ng school at umuwi ng bahay. Sorry, anak. Kailangan kasi ilagay muna ang mga gamit natin sa bahay ng lola mo kasi baka kunin ng bangko. Bakit po kukunin ng bangko? Anak, bago kasi umalis ang tatay mo,
Umutang siya sa bangko. Hindi ba lumipat tayo dito? Umupa lang tayo dito kasi yung dating tinitirahan natin, binenta namin ng tatay mo para gamitin sa negosyo ang pera. Hindi naging sapat, anak eh. Kaya kailangan pa naming umutang sa bangko para mapa-expand yun. Hindi ba po marami ring umutang sa inyo? Baka pwede niyo po silang singilin. Diyos ko, nung lumapit sila, sobrang nagmamakaawa. Pero ngayong sinisingil ko sila, ayun, sila pa ang galit. Nay, ayoko po ng ganito. Bakit po tayo naging ganito? Bakit po tayo pinabayaan ni tatay? Bakit niya tayo pinagpalit dun sa babaeng yun? Hindi ko alam. Nakausap ko ang lolo Dennis mo. Tatay ng tatay mo. Pumunta doon ang tatay mo sa bahay nila kasama ang babaeng yun. Balak ng tatay mo na doon patirahin yung kabit niya at itagong lahat. Pero hindi pumayag ang lolo Dennis mo. Ang alam ko, balak daw sanang gawing dalawa ang pamilya niya. Walang niya talaga siya. Hindi pa rin siya nagtanda. Ang sama-sama ni tatay. At ang sama-sama ng Rowena na yun. Anak, basta, ipapangako ko sa iyo at sa kuya mo. Aalagaan ko kayo. Ako rin, Nay. Aalagaan din kita. Kami ni Kuya. Kaya mag-aaral talaga ako para ako nang mag-aalaga sa inyo sa future. Hindi namin kayo iiwan ni Kuya. Thank you, Ira. Thank you, anak. Nay, pati po TV wala na tayo. Sorry, anak. Kailangan ko ring ipadala eh. Paano na ako? Paano na ako makakapanood ng cartoons? Pwede bang kahit yung TV, ibabalik lang dito, Nay? Anak, paano nga kung pumunta yung mga pulis at tuluyan ng kunin pati ang TV mo? Ayoko po. Sige po, Nay. Sa kapitbahay na lang ako makikinood. I'm sorry, anak. Nay, mahirap na po ba talaga tayo? Sabi kasi nila na magiging mahirap na tayo kasi wala na si tatay. Hindi ako naniniwala sa kanila kasi magaling ka naman eh. Tsaka hindi ka maldita. Kanino mo naman narinig yan? Kay Aling Christine po. Ako, chismosa talagang babaeng yun. Ang sabihin mo, galit siya sa akin kasi hindi ko pinautang. Ano naman ang pambayad niya? Wala naman siyang trabaho kasi pagchichismis lang ang inaatupag niya. Ay naku, sanay na ako masabihan na maldita. Hindi na mahamansin. Marami akong trabaho. Kailangan kong tutukan ang negosyo natin noon. Alam ko po, Nay. Parati nga po kayong nagpupuyat eh. Para lang po sa negosyo natin. Na ngayon, wala na. Sobrang affected talaga kami sa pagkawala ni Tatay Papa Dudut. Hindi na manage ni Nanay ng mabuti ang negosyo kasi palagi siyang umiiyak sa pagkawala ni Tatay. At marami ring utang si Tatay na binayaran ni Nanay. May mga tao ring lumapit kay Nanay para mangutang at sinamantala ang sitwasyon. Ang kuya ko naman ay hindi naging maayos ang pag-aaral at palipat-lipat ng kurso hanggang sa sinabi niya sa nanay namin na hindi na siya makapag-focus dahil galit siya sa ginawa ng tatay namin. Ang naging escape ni kuya ay ang kanyang mga kabarkada. Ako naman ay dumaan din sa depression pero kinimkim ko lamang. Ibang naging diversion ko sa lahat ng ito. Ginalingan ko ang pag-aaral, naging honor student ako at sa paraan na ito ay hindi ko man lang maramdaman na wala na akong tatay pero tuwing nakakakita ako ng classmate na sinusundo ng kanilang tatay kasama ang kanilang tatay ay sobra kong naawa sa aking kalagayan.
Hindi maiaalis sa dibdib ko ang galit kay Rowena. Inagaw niya ang buhay na para sa amin. Pinagkaitan niya ako ng tatay sa aking paglaki. Nakagraduate ako ng high school, Papa Dudut, pero hindi na ako kayang paaralin ni nanay dahil wala na kaming negosyo. Wala na kaming pera. Kaya huminto na lamang ako for 2 years at nagbenta ng mga kakanin. Nag-ipon ako ng pera pero hindi pa rin sapat. Hanggang isang araw ay nag-message sa akin si tatay. May 3310 ako noon kasi yung kaisa-isang lupa na nabili pala ni nanay noon ay binenta niya noong 3rd year college ako para pangtustos sa college ni kuya, pero hindi pa rin naging maayos ang pag-aaral ni kuya. Nakausap ko po si tatay. Sabi niya sa akin na papag-aralin niya ako at kukunin. Pumayag naman si nanay kasi yon lang ang paraan para makapag-aral po ako. Kahit masakit ay pumayag na rin po akong tumira sa bahay ni tatay sa Mindanao kasama ang kabit niya at ang anak nila. Papa Dudut, napakahirap noon pero ginawa ko para makapag-aral. Nako, dalaga ka na pala talaga. Sana nagustuhan mo yung binili kong blouse sa'yo para may bago ka namang damit. Thank you. Sana maging maayos ang relasyon ninyong dalawa. Yung nanay mo kasi sobrang mabunganga. Saka sana maging mabait na ate ka sa kapatid mo. Mamayang hapon nandito na yon, nasa school lang. Kumain ka pa, Ira, para magkalaman ka naman. Oo, kailangan mo yan anak. Dapat maging malusog ka saka pambawi sa energy mo. Mahabang biyahe rin ang ginawa mo para makarating ka dito. Opo, Tay. Ang layo po pala talaga. Tay, kailan po pala ako mag-e-enroll? Nakausap ko kasi yung kaibigan ko na taga doon sa kabilang bayan. Doon kita pag-aaralin, maganda ron. Matatalino yung mga estudyante ron. Matalino ka rin naman kaya doon kita pag-aaralin. Sige po, Tay. Excited na po akong makapag-kolehiyo. Kumuha ka ng veterinary para makatulong ka sa negosyo natin. Sige po. Kahit ano po, basta makatapos lang po ako sa pag-aaral. Alam mo, di ba ang lawak-lawak nitong Mindanao, maraming nag-aalaga ng hayop. Yayaman tayo nito. Okay po, Tay. Pero kailan po bang enrollment? Kasi po baka hindi na ako makaabot eh. Ay, yun nga pala sasabihin ko sa'yo, anak. Hindi ka kasi muna makakapag-aral ngayon. Po? Pero pag-aaralin pa rin kita. Huwag kang mag-alala, sa susunod na taon mag-aaral ka na. Sa ngayon, tumulong ka muna sa negosyo. Nandyan lang naman yung school, hindi naman yan naaalis eh. Saka bata ka pa. Mas mabuti kang may alam ka na sa piggery bago ka mag-aaral ng veterinary. Hindi po ba pwedeng ngayon? Sarado na raw kasi ang enrollment kaya next year ka na lang. May entrance exam din kasi, hindi ka na nakaabot. Sige po, Tay. O sige na. Opo, Tay. Hello, anak? Nay, Anak, umiiyak ka ba? hindi po. Medyo pause lang po. Baka po sisipunin ako. Nako, kailangan mong uminom agad ng gamot. Ingatan mo ang sarili mo dyan, anak. Opo, Nay. Nakapag-enroll ka na ba? Opo. Sa susunod na linggo na po ang pasukan, Nay. Mabuti naman, anak. Mag-aral ka ng mabuti ha para makabalik ka na rito. Alam mo, miss na kita. Sorry anak ha, wala akong magawa. Pasensya na, hindi ko kayang pag-aralin ka. Kaya tuloy nandyan ka. Oh, ano na nga palang itsura ng bruhang babaeng yan dyan? Ayun, mukha siyang balyena, Nay. Taba, ang lakas kumain.
Kaya pala noon, binibigyan niya ako ng junk food. Gusto niya sigurong magaya ako sa kanya. Ay, naku. Basta Nay, wag po kayong mag-alala sa akin. Kaya ko ang sarili ko. At kapag tapos na ako sa kurso ko, uuwi agad ako. Magsasama na tayo ulit. Yes, anak. Mag-iingat ka dyan, ha? Opo, Nay. Nay, tatawag po ako sa inyo bukas. Oo, sige, anak. Bye po. Bye, anak. I love you. I love you more, Nay. Papa Dudut, sobrang nakaka-devastating po ang mga nangyari. Parang naloko po ako ni Itay. Ang sadya ko ay ang mag-aral pero ginawa po kong parang kasambahay. Parang nag-switch kami ng role ng bruhang si Rowena. Siya na ang among hukluban. Kahit wala pong kasalanan, ang anak nilang dalawa ay naiinis akong makita ito. Kasi ako dapat yung niyayakap ni tatay, ako ang dapat na binibigyan ng atensyon. Naiinis ako sa kanila at araw-araw akong umiiyak. Naawa sa aking sarili at bakit ba ako nakikipagsiksikan dito para lamang alilain? Wala namang masama kung tutulong pero kung sa pamilya ko, kinananay at kuya ko mas gusto. Tinis ko ang lahat, sabi ko ay may bukas pa naman. Makukuha ko rin ang inaasam kong tagumpay. Magkakadiploma din ako kapag makapag-aral ako at makapagtapos ng college. After kong hindi mag-aral ng 1 year para tumulong sa pigirin at tatay, ay sa wakas ay nakapag-aral ako sa Kabakan State University. At during the time ay wala pang tuition fee. Kung may free tuition lang sana noon, wala pa pong free tuition fee at kung may free tuition lang sana noon, hindi na sana ako nakipagsiksikan at maramdaman ang inis sa pagmumukha ni Rowena. Nagsumikap talaga akong mag-aral, Papa Dudut, at naging Dean's Lister po ako. Pero noong mag-second year na sana ako, ay pinahinto ulit ako ni tatay dahil may bago itong negosyo. Nagkaroon sila ng poultry tulad ng negosyo namin noon. Sobrang lungkot ko po at naiinggit ako sa half-sister ko dahil lahat ng atensyon ni tatay ay nasa kanya na. Sobrang nagse-self-pity po ako, Papa Dudut. Ang masokista ko naman para maranasan ang sakit na ito. Grabe ang mga pasakit, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko na po kayang pakisamahan pa ang babaeng sumira ng pamilya ko. Ang sumira ng buhay ko. At ayaw kong mas lalo akong manliit sa sarili ko kung mananatili pa ako sa bahay nila. Kaya hindi na ako nakapagsinungaling kay nanay, Papa Dudut, at sinabi ko na sa kanya ang katotohanan. Rinig na rinig ko ang pag-iyak ni nanay, ang awa at sakit na maranasan ko ang ganito. Na ginagawa akong kasambahay, utusan ng sarili kong ama. Kaya naman pinadalhan ako ni nanay ng pera para gamitin kong pamasahe para makauwi ng Bohol, Papa Dudut. Naisip kong mag-vocational na lamang muna at pagsumikapan na mag-ipon para makatapos ng kurso. Ang nasa isipan ko ng mga panahong yon ay ang makauwi at makawala na sa impyerno. Ayaw ko na araw-araw akong magsi-self-pity at magpapalimos ng pagmamahal sa tatay kong ramdam kong mas mahal niya ang bago niyang pamilya. Siguro nga ay may mga bagay na hindi ko hawak. Kailangan ko nang i-let go yung nais ko na sana'y itrato niya naman ako bilang isang anak. Na masaya siyang maaabot ko ang mga pangarap ko tulad ng ibang mga tatay na pinagsumikapan talaga nilang maitaguyod ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Dahil may pera naman ako at alam kong uuwi na ako ay naglakas loob akong kumprontahin ng bruha, Papa Dudut.
Kailangan mo nang linisin yung sa manukan para pagdating ni Erwin, maayos na yon. Ano? Para maayos na. Yun ang bili ni Erwin. Kung gusto mong maayos yan, ikaw na ang gumawa. Total, chimay ka naman dati, di ba? Tapos ngayon kung umasta ka para kang Reyna? Aba, ganyan ka na sumagot. O bakit? Tama naman yung pinagsasasabi ko Isa kang chimay na ginamit yung katawan mo para akitin ang tatay ko. Sasaktan mo pa ako, ha? Ibang klase ka talaga no? Sinira mo na nga ang pamilya ko. May gana ka pang manakit? Wala akong sinira. Bulag ka ba? O nagbubulag-bulagan? Sinira mo ang pamilya ko? Wala akong sinira kasi hindi naman kasalang nanay mo kay Erwin. Ano? Oo, yun ang sabi ni Erwin sa akin. Hindi kasalang nanay mo sa kanya. Hindi totoo yan! Yan ang totoo Kaya ako sumama sa tatay mo kasi single naman siya. Alam mo, demonyo ka talagang ahas ka! Kung kasal man o hindi ang mga magulang ko, nakita mo naman na pamilya kami. May anak sila. Pero pinili mo pa rin sirain ang pamilya namin dahil ambisyosa ka. Kaya mong gawin ang kademonyohan na to dahil sa pera. Mahal ko si Erwin. Yun ang dahilan. Ohos ko! Yapa! Tingnan mo ko! Sinira mong lahat! Ano ginagawa niyo? Ira! Bitawan niyo si Rowena! Ano ba? Tama na yan! Yung anak mo, sinasaktan ako! Dapat lang naman sa kanya yan! Kasi siyang sumira ng pamilya ko! Demonyo ang babaeng yan! Demonyo ang pinili mo, tay! Tama na. Hindi demonyo si Rowena. Kung uulitin mo pa yan, mananagot ka sa akin. Ano? Kakampihan mo siya? Demonyo naman talaga ang babaeng yan! Sinabi ko na tumigil ka. Ayun! Napatunayan ko kung anong klaseng tao ka, tay! Makasarili ka! Siguro nga kasi hindi mo naman kami mahal ni Kuya. Ginawa mo akong utusan dito na dapat kinampanan mo lang yung responsibilidad mo sa akin. Pinapag-aral kita, Ira. Anong pinapaaral? Pinagtrabahuhan ko yon. Pinagsilbihan ko. Sana pala pumasok na lang akong katulong sa iba kasi yun naman ang pinapagawa mo sa akin Kung talagang gusto mo akong makitang makuha ang pinapangarap ko, hindi ganito ang trato mo sa akin. Hindi ganito, tay. Ilang taon mo akong iniwan. Tapos nangako ka bang pag-aaralin mo ako. Pero nilagay mo ako sa impyernong to. Ginawa mong miserable ang buhay ko. Ang buhay namin. Makasarili ka. Mabait si Rowena. Samantalang ang nanay mo... Sige! Langitin mo pa ang nanay ko. Kahit anong sabihin mo, hindi ako maniniwala sa'yo. Kasi nakikita ko naman ang lahat. Hindi ako bulag, tay. Hindi mo nga ako tinatong anak dito Ginawa mo akong utusan para sa inyo. Ira, para ito sa atin. Hindi! Para yan sa inyo! Napakasama mong ama! Wala akong kwenta! Noong araw ding yon, Papa Dudut, ay lumayas ako sa poder ng aking tatay. Dapat ay noon ko pa ginawa yon pero tiniis ko. Naging positibo lamang ako na darating ang araw na malalampasan ko rin. Pero kapag nasa impyerno ka na talaga at kasama mo ang mga demonyo, ay kailangan mo talagang umalis. Dahil wala kang mahihita sa kanila, kundi ang kasamaan nila at walang ka-remorse. Bumalik ako sa Bohol at sa unang pagkikita namin ni nanay ay niyakap ko siya ng sobrang higpit at napakatagal. Namiss ko ang nanay ko at nangako ako sa kanya na magsusumikap ako. Kaya pumunta ako ng Cebu para magtrabaho. Naging sales lady ako at call center agent. Naging working student po ako. Pinag-aral ko ang sarili ko ng education. At sa awa ng Diyos ay nakapagtapos ako, Papa Dudut. Nakapasa rin po ako agad sa LET exam at nakapagturo sa public school. Nitong taon lang ay may nasagap po akong balita. Naaksidente ang tatay kasama sina Rowena at ang half-sister ko. Nalaman kong namatay si tatay at ang half-sister ko. Samantalang si Rowena ay baldado na. Hindi nakakalakad dahil pinutulan ng paa.
Ira? Ayan ang karma. Natikman mo na. Ira. Wala na si tatay. Dapat hindi na ako nakipagkita sa'yo kasi sino ka ba sa buhay ko? Pero sige, sa huling pagkakataon, gusto kong makita ang karma sa'yo. Ira. Patawarin mo ko. Kung hindi ka pa naputulan ng paa at namatayan ng anak, hindi ka hihingi ng tawad? Alam mo, kumonsulta na ako sa abogado ko. Lahat ng ari-arian ng tatay ko, mapupunta sa akin. Kasi ako ang legal daughter. Kailangan ko pa bang tagalugin yun para maintindihan mo? Ira, maawa ka naman. Wag naman. Namatayan na nga ako eh. Tapos pati yun kukunin mo pa. Ay, hindi ko nakasalanan yun. Sabi mo noon hindi kasal sina tatay at nanay kaya wala kang kasalanan nung sumama ka kay tatay at masira ang pamilya namin, di ba? O ngayon naman, sasabihin ko sa'yo na wala akong kasalanan kung wala kang makukuha ni isang kusing. Kasi wala naman sa batas na ang isang kabit makukuha niya ang pera ng kinakasama niya. Sa batas, ang legal na anak ang may karapatan. Kaya wala akong kasalanan kung magutom ka paglabas mo dito sa ospital. Walang hiya ka. Ano? Ulitin mo sinabi mo. Ako, walang ya? Naku, Rowena. Mahiya ka naman. Wala ka nang paa. Ganyan ka pa kung makapagsalita. Pinaghirapan ko rin yon. Batas na ang may sabi, hindi ako. Eh, hindi naman kasi kayo kasal ng tatay ko, di ba? Ako, tigil-tigilan mo nga ako sa kakaiyak mo, ah. Hindi bagay sa isang ahas ang umiyak. Ang lahat ng to, karma ang tawag. Karma sa kasamaang ginawa mo. Carla! O ano? Nagulat ka? Carla! Carla, patawarin niyo ako. Patawad! Ang dali mo namang sabihin yan. Sincere ka ba? O dahil lang hindi ka na makakatakas? Kasi naman… Namatayan ako ng anak! Namatay si Erwin! Sana naman mapatawan niyo Ay ako. nako, hindi na effective yung paawa mo. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa pamilya ko. Yan! Para yan sa ginawa mo sa akin. Para sa panganay ko. At yan! Para sa bunso ko! Kaya hindi ka namatay para maramdaman mo ang sakit. Kaya ka pinaparusahan ngayon. Nay, tama na. Nakita naman natin ang karma eh. Nakaganti na tayo. Lumabas na tayo, Nay. Tama. At ito na ang huling pagkakataon na makikita kong isang ahas na hindi na kayang gumapang pa at mangakit ng lalaki para sa kabaliwan niya. Magdusa ka. Bye! Enjoy your karma. Napaka-satisfying makita ang itsura at kalagayan niya, Papa Dudut. Alam kong hindi rin tama na masaya ka sa kamalasan ng iba, pero siguro naman ay exemption yung nangyari sa amin. Sa totoo lang ay nagdadalamhati ako nang mawala si tatay at syempre sa half-sister ko na nadamay sa aksidente. Parang teleserye lang ang mga nangyari at ang mundo ang gumawa ng paraan para makaganti ako sa sumira sa pamilya ko. Para malimutan ang lahat ay sinulat ko na ito ang mga nararamdaman ko at mga naging karanasan ko. At gusto ko nang wakasan ang trauma na idinulot ng pagiging broken family namin. Kaya sa paralan ay itinuturo ko talaga sa aking mga estudyante ang mabuting asal. Lalo na ang kahalagahan ng isang buo at masayang pamilya. Tinuturo ko rin na dapat kapag hindi pa kayang panagutan ang buhay pamilya ay huwag muna itong magpamilya. Saka sa mga lalaki huwag maging babaero. Sa mga babae naman ay mag-ingat sa tukso at huwag gumaya sa isang Rowena. Sana'y walang nasisirang pamilya dahil lamang sa tukso. Sa ngayon ay sobrang happy po ako sa naging buhay ko at meron na po akong asawa at isang anak. Ramdam ko ang sobrang pagmamahal ng asawa ko at ang araw-araw na pagpapala na ibinibigay sa amin ng Diyos. Pinapaalala niya sa akin na hindi niya ako iiwan
at hindi mararanasan ng anak namin ang naranasan ko. Sobrang binibigyan niya ako ng assurance na ako lang ang mamahalin niya, ang bubuo ng masaya at kumpletong pamilya. Pamilya na may takot sa Diyos. Ang focus po namin mag-asawa ngayon ay ang future ng aming anak. Gusto namin na maibigay sa kanya ang nararapat na kalinga at atensyon, ang nararapat na suporta. Ang nanay naman ay sa amin din nakatira. Meron po siyang maliit na panaderya. Ang kuya ko ay meron na rin pong bagong negosyong karinderya. Hindi na siya nakapagtapos ng pag-aaral pero nagsusumika po siyang mapagtapos niya ang kanyang 2 anak. Gusto ko nang kalimutan ang mga masasalimuot na mga nangyari sa buhay ko. At sana'y magkaroon na ako ng peace of mind. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Ira. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.